Isang taon na, mga ka-Low-Carb, no? 84 na episode ang ating nailunsad. Pang 84th ngayon. No? Libo-libong buhay ang nabago. Ngayong anibersaryo ng Kwentong Low-Carb, hindi lang natin ang tagumpay ng programang ito. Ipinagdiriwang din natin ang lumalawak na revolusyon sa kalusugan. Sa loob ng isang taon, mga ka-Low-Carb, itinuwid natin ang mga kasinungalingan na itinuro ng mainstream healthcare system. Mahigit isang siglo, alipin ng pananaw na kailangang kumain ng kanin, ng tinapay, ng asukal. No? Na ang taba mula sa mga hayop ay masama. Na ang tanging sagot sa sakit ay habang buhay na maintenance medicine. Pero sa Kwentong Low-Carb, binasag natin ang paniniwalang ito. Ito ay malaking pandilin lang. Napatunayan natin na ang sa metabolic disorder at iba pang chronic diseases ay hindi gamot, kundi pagkain. Sa ating mga naging panauhin at kwento ng mga tagumpay, nakita natin ang kapangyarihan ng ancestral diet, ang tunay na pagkain ng ating mga ninuno, karne, isda, itlog, at mga walang ibang dulot ang modernong diet, kundi modernong sakit din. Diabetes, obesity, kabilang ang cancer. Lahat ng ito ay produkto ng sistemang ginawang negosyo ang kalusugan. Ang mainstream health system ay hindi tungkol sa paggaling natin, kundi sa pagpapanatili na tayo ay mayroong sakit. Pero tayo biktima, mga ka-Low-Carb. Sa loob ng isang taon, nakita natin ang kapangyarihan ng low-carb lifestyle sa pagbawi ng ating kalusugan. Hindi natin kailangang maging alipin ng maintenance medicines. Hindi natin kailangang sumuko sa sakit. Ito ang ating misyon sa susunod pang taon. Mas maraming babaguhin, mas marami pang palalayain. Kaya sa bawat episode ng ating programa, sa bawat kwento, sa bawat ng totoong pagkain, kailangan nating isulong life without rice. Okay. Yun po ang ating pinakatema at pinakabalangkas framework ng ating programa ngayon. At hindi na ako makapaghintay. Ayayahan na natin si Miss Alma sa ating screen. Yun, magandang gabi sa iyo, Alma. At bumati po kayo sa ating audience, sa ating mga taga-subaybay. Hello, Alma. At parang wala kang audio. Hi, hello. Wala pa po. Yun. Hello. Narinig na kita. Okay. Hello, everyone. Narinig na kita. Okay, go. Hi, wala Uncle pong... Good Ayun, evening. kanina walang audio. Ngayon okay na. Okay, bumati ka, Alma. Magandang gabi sa iyo at bumati ka sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi. Ngayon ay live tayo ngayon para sa ating unang taong anibersaryo, Low-Carb. At natatandaan natin na si Miss Alma, mga ka-Low-Carb, ang ating unang-unang doon sa unang episode ng Kwentong Low-Carb noong February 11. Ang eksaktong isang taon ng Kwentong Low-Carb, actually mga ka-Low-Carb at taga-subaybay, ay February 11. Dahil ang February 11 ay naitapat sa Tuesday at ginawa na lamang natin ang ating, itinaon natin dito sa ating regular program ngayong Wednesday, ang anniversary special. So, tuloy mo, Alma, ang iyong pagbati at ganito, pagkatapos ng iyong pagbati, tuloy-tuloy mo na ang iyong pagkwento, no? Siguro in 20 minutes more or less ay
makapagbigay ka uli ng update doon sa ating mga taga-subaybay at mga followers. Go ahead, please. Good evening, everyone. Especially kay Uncle Justin. Hello, guys. Lumapit ka sa audio, sa microphone mo, Alma. Hello, good evening po sa lahat. Clear na po, Uncle Justin. Hi, I am Miss Alma Cunanan Basilio. I am proud being low carber. Since Uncle Justin 2022 po ako nag-start ng mag-low carb. Pinasukan ko tong low carb na to dahil sa internet, sa social media. Naririnig niyo po ako? Oh yeah, tuloy mo lang, Alma. Maganda rin kung mas malapit ka pa sa iyong microphone. Yan. Parang mas maganda pa nga nakafocus ka eh. Opo. Ngayon, Uncle Justin, na-search ko yung dahil nga sa social media. That time kasi ako'y nabiyuda. Isang factor din po yung pagsali ko sa low carb dahil ako'y muntik nang na-depress sa pagkawala ng aking late husband. Tapos, hanggang na-search ko po yung page nyo na Life Without Rice Movement. Tapos, yung inisip ko, inaral ko. Ako'y nag-self-study lang po, mga guys. Self-study lang, hindi ako gumamit ng coach, hindi ako nagpa-coach. At lahat po ng ginagawa ko sa paglo-low carb, isa-short ko muna, Uncle Justin. Before po kasi, ang health issue ko, 3. Yung mataas ang aking blood sugar, mataas ang aking blood pressure, and then yung meron akong vertigo. Ngayon, Uncle Justin, yung pinasukan ko yung low carb na to, talagang nagpursige akong sumali sa low carb na to, hanggang nakita ko yung page ninyo. Yung mga nag-testimony, before ang lalaki nila, talagang na-inspired akong sumali sa low carb. Ngayon, hanggang inaral ko siya, nag-self-study ako, inaral kong mabuti, hanggang nakarating ako kila Tita Annie Tings at sila Ate Bats, yung magkapatid ko. Ngayon, lahat ng, nung na-search ko yan, ang ginawa ko po yung list food ni Tita Annie Tings, lahat ng mga food at saka yung quotient ng safe list na pagkain at nalaman ko lahat hanggang naaral ko yung hindi dapat kainin or pasok lahat sa low carb. Yan ang ginawa ko. Yung talagang inaral ko siya hanggang nakayanan kong natanggal yung kanin. Tapos, Uncle Justin, unti-unti, hindi ko namamalayan yung tiyan ko, biglang nagpa-flat na yung tummy ko hanggang hindi ko pinapansin. Meron po akong pangtimbang, pero hindi ko pinapansin yung bigat ko kung ilan na yung nawawala sa akin. Siguro nasa 3 months na ako nung nag-start sa low carb. Hindi ko talaga pinapansin yung weight ko. Hanggang na-surprise ako, from 3 months until 6 months, talagang pabagsak na yung sugar ko. From 200, naging nasa level na siya. Uncle, palagi po nasa 100, hindi na siya tumataas. Tapos yung vertigo ko, na-obserbahan ko din, hindi na siya bumalik tuwing every morning noon, nung nasa high carb pa ako. Yung umaga pa lang po yung nahihilo ako dahil sa taas ng sugar ko. Ngayon, nung nasa 6 months na ako ng low carb, lahat, Uncle Justin, wala na akong nararamdaman sa katawan ko. Talagang, na ako, yung nakasurvive na ako sa 3 health issue ko. Hanggang tuloy-tuloy na, hanggang up to now, hindi ako tuloy-tuloy pa rin yung paglo-low carb ko. Paminsan, nakakapag-cheat ako, pero bumabawi din ako sa exercise. Yun.
Kaya lahat po ng mga ibang friends ko na may history na diabetic yung mga magulang nila, ini-encourage ko sila na mag-low carb na rin para kasi yung history ng mga magulang. Kasi lahat, karamihan, alam ko, ano yung pagka-diabetic yung magulang mo, ano po yan isang, anong tawag dito? Hereditary. Pagka yung mama mo Hereditary. diabetic, tapos sigurado sa pamilya merong magmamana sa kanila dun sa history ng mama nila. Kaya isa po akong, yung mama ko diabetic that time. Until naputulan ng paa yung mama ko, after 2 weeks lang namatay yung mama ko dahil sa komplikasyon. Kasi ang diabetic, pagka-diabetic ka, ang paniwala ko po, namamatay sila sa sa mga yung matatamaan sila sa organs sa loob. Yun bang anong tawag dito? Komplikasyon, Uncle Justin. Namamatay sila sa, di ba yung iba na bubulagan, yung iba nagpapadialysis na dahil sa sugar, sobrang taas. Ang dami kong ini-encourage na mag-low carb sila dahil ang tataas ng mga sugar ng mga ibang friends ko. Ang problema, sinasabi nila, Uncle Justin, hindi nila kayang walang rice. Kapag iniisip nyo hindi nyo kayang mag-alis ng rice, wala na akong magagawa sa inyo. Pag iniisip nyo yan, mindset lang yan madali lang mag-alis ng kanin. Yun, Uncle Justin, hanggang ngayon, low carber pa rin ako, lahat pa rin ng bawal. Hindi ko talaga sila kinakain. Pero inaamin ko, nag-cheat ako, yung mga matatamis, nakain ko. Pero po, kahit na nakain ko yung mga matatamis dahil natanggal ko yung mga any kinds of bread at yung rice, hindi na nagtaas yung aking sugar. Stable pa rin siya sa 100. Yun ang kinaganda ng naglo-low carb. Yung mga followers ko, Uncle Justin, sa kabilang page, ini-encourage ko lahat sila na mag-low carb. Nagjo-join si Ate Bats. Kanina naka-live ako sa kabilang page. Lahat ng followers ko, ini-encourage ko sila. Ang daming nag-i-stay, Uncle Justin. Pagka ang topic ko about low carb, talagang umabot ako ng ilang viewers. Siguro maraming health issue yung mga yon. Interesado silang nagdi-discuss ako about sa low carb. Yun. Kaya magka-team kami ni Ate Bats every time na naka-live ako sa kabilang page. Yun, nandyan si Ate Bats. Mag-low carb na kayo, mga maraming health issue. Kumusta na ngayon, Alma? Kumusta na ngayon ang iyong kalusugan? Sa kabila ng ikaw ay paminsan-minsan ka mo kumakain ka ng mga sweets, generally, kumusta ang overall health condition? Ang health condition ko, Uncle Justin, hanggang ngayon, ganun pa rin. Wala naman symptoms na may nararamdaman ako or what. Wala. Okay lang po. Pero inaamin ko naman, Uncle Justin, one time, nakakain ako ng hindi ka nais-nais. Tinawagan ko si Ate Bats. Ate Bats, parang ramdam ko, nalason ako. Nagsusuka ako. Ganito yung gawin mo. Ganyan. Ayan. Sinundan ko yung sinabi ni Ate Bats, nawala yung pagsusuka ko. Yun lang, pag nag-cheat ka, may epekto sa tiyan, magsusuka ka. Pero masarap mag-low carb. Yung mga naka-stay sa live ni Uncle Justin, ito lang mapapayo ko, lahat ng mga obese dyan, overweight, maraming health issue, go na kayo sa low carb. Makinig kayo sa akin, hindi ko naman pinopromote yung ni Uncle Justin, yung page niya, about without rice. Hindi ko ini-encourage na kung madami kayong health issue sa katawan nyo, maniwala kayo sa akin, pag tinanggal nyo yung kanin, any kinds of bread, gagaling kayo, maniwala kayo. Ako, ang potassium ko is kinukuha ko sa malunggay. Malunggay is very healthy. Nasanay ako sa malunggay, Uncle Justin.
pinapakulo ko siya, yun ang ginagawa kong tea bago ako matulog. Okay. At ganito, Alma, congratulations sa nakalipas na 1 year. Patuloy ka sa low carb lifestyle na ito. At so far, pang ilang taon mo na ngayon, Alma, sa low carb? 3 years ka na, no? Justin, nag-start ako 2022. Pang 3 years ko na. 3 years na, no? Pang 3 Okay, years so ipagpatuloy mo ang ganyang ang lifestyle na ito, no? Para ma-maintain natin ang ganitong lifestyle, Alma, at low carb at mga taga-subaybay, meron akong kung natatandaan ninyo sa mga episode ay nagbabanggit ako ng tinatawag na 5 pillars para masustain natin ang lifestyle na ito. Low carb, stay na low carb, kumain ng low carb, karne, isda, itlog, fatty, meats at mga animal fats. At number 2 ay intermittent fasting. From time to time, gawin natin isang regular na practice ang intermittent fasting. And number 3 ay gawin nating regular din ang ating pagpapaaraw, no? At including pang-4 yung exercise, regular na exercise, at yung pang-5 yung magkaroon tayo ng sapat na tulog, ano? Yung 5 yon na pillar natin ay pillars ng wellness and longevity ay hindi i-practice lahat. Dapat i-practice ng sabay-sabay yung 5 pillars na yon para sa yun ang tinatawag nating lifestyle. Yun yung buong lifestyle natin. Ang ay hindi siya lifestyle. Bahagi siya ng lifestyle. Ang intermittent fasting ay bahagi siya ng lifestyle. Ang exercise ay bahagi siya ng ang pagpapaaraw, ang magandang tulog or quality sleep. Ang lahat ng itong 5 na pillars na ito ay kabuuan ng tinatawag nating lifestyle. So yun mga ka-low carb at mga taga-subaybay. At muli, maraming salamat sa iyong sharing, Alma, na pagkatapos ng 1 taon ay muli naririto ka uli sa ating ika-84 na episode na ito. Ako ay muling nagpapasalamat sa iyong pagpaunlak na maimbitahan muli dito sa ating live stream. So, pwede para sa huling bahagi ng iyong pag-guest ngayon ay baka pwede kang magbigay ng mahalagang payo o tips sa mga baguhan natin. Sa mga beginners po na gustong mag-low carb, ito ang maibibigay kong payo sa inyo. Especially ito, disiplina lang sa sarili, tapos, and be consistent lang sa diet, at sabayan nyo ng exercise. Yun ang mapapayo ko sa mga new beginners. Huwag kayong susuko. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Yeah. Mas mag-low carb, promise. Sana ma-encourage ko kayong mga viewers ni Uncle Justin. Okay, maraming salamat, Alma. At Alma, yes? Magandang gabi at padayon. You're welcome. Thank you po. Okay, bye-bye.